Dinurog ang kaisa-isang dangal ng isang ina. Habang nagpapakasasa sa karangyaan ang mga mapagmataas, nakalugmok sa malamig na sahig ang matandang nag-alay ng dugo at pawis. Wala kang puwang sa mundo namin, hampas lupa, ang malupit nilang hatol. Ngunit isang higante ang magigising para maningil. Babangon siya mula sa pighati, hindi para gumanti, kundi para ipamukha ang tunay na halaga ng tao. Sino ang unang luluhod sa pagbabalik ng inang hinamak? Amoy palengke. Dito ba ang tapunan ng basura sa tingin mo? Basilio, ilabas mo nga ang matandang ito bago pa kumapit ang amoy ng kahirapan niya sa mga VIP natin. Umalingaw-ngaw ang matinis at malupit na boses ni Selena Vergara sa buong palapag ng nagkikinangang bangko. Bago pa man makapagsalita ang matanda, humakbang na ang gwardiya upang hablutin ang lumang katsang kilik-kilik nito. Hawak ni Wenceslao ang isang mainit-init pang lalagyan ng biko, ang pinakamasarap niyang timpla na ipinuyat niya kagabi. Ginawa niya iyon hindi para ibenta, kundi para ipasalubong sa mga katrabaho ng kanyang anak sa araw ng kaarawan nito. Sa kabilang braso niya ay ang isang kupas na katsa na naglalaman ng mga barya at gusot na papel na pera, ang naipon niyang yaman mula sa pagtitinda sa palengke sa loob ng mahabang panahon. Gusto lamang niyang magbukas ng account para sa magiging apo niya, isang munting regalo mula sa isang hamak na lola. Ngunit sa halip na pagbati, isang matinding pandidiri ang sumalubong sa kanya. "Ma'am, pasensya na po. Hindi po kami tumatanggap ng namamalimos dito." Malamig na wika ni Armando, ang branch manager, habang pinapagpag ang kanyang mamahaling suit na tila nadikitan ng alikabok sa pagdaan ni Wenceslao. "Wala po akong hinihingi. Magdedeposito lang sana ako. Regalo ko po ito sa apo mo. My goodness!" Tumawa ng mapanguyam si Selena. Ang mga matang nakapinta ng perpekto ay nanlilisik sa paghamak. "This is a premium branch. Hindi ito paluwagan sa barangay ninyo. Look at your shoes. Punong-puno ng putik. Basilio, ano ba? Huwag mo nang patagalin ito." Sa isang mabilis at marahas na paghila ng gwardiya sa kanyang braso, nawalan ng balanse ang marupok na katawan ni Wenceslao. Bumagsak siya sa malamig at makintab na marmol. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod ay ang pagkumawala ng mga barya mula sa napunit na katsa. Gumulong ang mga tansong barya sa iba't ibang direksyon. Sumasalamin sa nagliliwanag na ilaw ng kisame, wari ay mga luhang kumakawala mula sa kanyang pagkatao. Ang lalagyan ng biko ay tumilapon sa mismong paanan ni Selena. Nabuksan ito at ang matamis na amoy ng kakanin ay sumingaw sa hangin. Sa halip na umiwas, walang habas na humakbang ang matulis na takong ng sapatos ni Selena. Dinurog niya ang malagkit na kakanin, bumaon ang takong sa mismong pagmamahal na inilaan ni Wenceslao para sa mundo ng kanyang anak. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Wenceslao. Ang pinakamatinding sakit ay hindi sumisigaw. Ito ay nakakabingi sa loob. Parang may pumulupot na tinik sa kanyang lalamunan. Sinasakal ang bawat paghinga niya. Namamanhid ang kanyang mga daliri. Ang mga mukha ng mga taong nakatingin sa kanya, mga taong nakasuot ng magagarbong damit, ay tila naging mga halimaw na humuhusga sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng dangal sa gitna ng entablado. Pinilit niyang abutin ang isang gusot na 20 pesos na lumipad malapit sa sapatos ni Selena. Nanginginig ang kanyang siksik sa kalyong mga daliri nang damputin niya ang pera na ngayon ay may marka na ng putik mula sa sapatos ng babaeng humamak sa kanya. Pilit niyang pinapagpag ang dumi, ngunit ang mantsa ay tila tumagos na sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagluhod at pag-apuhap sa mga nagkalat na barya, may isang kamay na nakasuot ng itim na guwantes ang tahimik na dumampot sa isang 50 sentimos na gumulong sa ilalim ng isang silya. Isang lalaking nakayuko ang nagtago nito sa kanyang bulsa bago mabilis na naglakad palayo patungo sa exit.
hindi napapansin ng sino man sa gitna ng komosyon. Nang kaladkarin na siya palabas ng gwardiya hanggang sa mainit na simento ng kalsada, naiwan si Wencesla na nakatitig sa naglalakihang gintong letra sa itaas ng gusali. Ocampo Finance. Ang apelyido ng kanyang pamilya. Ang apelyido ng kanyang nag-iisang anak na si Donato. Umihip ang mainit na hangin ng lungsod. Tinatangay ang huling piraso ng kanyang lakas. Niyakap niya ang punit na katsa sa kanyang dibdib. Dinarama ang bawat sugat na iniwan ng paghamak. Anak, ibinigay ko ang buong buhay ko upang maiangat ka sa putikan. Ngunit bakit ngayon ay pakiramdam ko? Ako ang naging dumi sa iyong napakaliwanag na mundo. Karapat dapat pa ba akong maging ina ng isang hari kung ang tingin sa akin ng kanyang kaharian ay isang pulubi? Malayo sa nagkikinangang sementong yon, naroon ang isang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero sa dulo ng isang masikip na eskinita. Pagdating, dumiretso si Wencesla sa likod bahay, sa ilalim ng malamig na tubig mula sa poso. Kinuskos niya ng maigi ang kanyang balat gamit ang isang magaspang na bato at sabong panlaba. Kinuskos niya ang kanyang mga braso, ang kanyang leeg, hanggang sa mamula at hapdiin ang kanyang balat. Paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan ang matatalim na salitang binitawan ng babae kanina na siya ay amoy palengke, amoy basura. Gusto niyang hugasan ang kanyang sarili mula sa kahirapang naging dahilan upang lapastanganin siya. Nang matapos, tahimik niyang itiniklop ang napunit na katsang naging saksi sa kanyang pagkapahiya at itinago ito sa pinakasulok ng kanyang lumang aparador, kasama ng mga luhang pilit niyang nilulunok. Pagsapit ng dilim, isang makinis at itim na sasakyan ang dumaan sa makipot na daan. Ang tahimik na ugong ng makina nito ay naghudyat ng pagdating ng isang taong mula sa ibang mundo. Bumaba si Donato, suot ang isang mamahaling polo na halatang gawa sa pinakapinong tela. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, nawala ang pormalidad ng isang bilyonaryong tagapamahala ng bangko. Lumapit siya nang may malapad at mainit na ngiti. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Wencesla at magalang na inilapat ito sa kanyang noo upang humingi ng basbas. Sa pagkakataong yon, pilit nang ngumiti si Wencesla. Itinago niya ang kanyang mga braso sa likuran upang hindi makita ng anak ang mga pasa mula sa pagkakatulak sa kanya. Inihanda niya ang hapagkainan na may simpleng pritong isda at sabaw ng malunggay. Habang masiglang nagkukwento si Donato tungkol sa mga bago niyang kliyente at mga proyektong nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, tahimik lang na nakikinig ang kanyang ina. Ang puso ay unti-unting nadudurog sa pag-iisip kung gaano kalayo ang agwat nilang dalawa. Inay, baka naman pwedeng ikaw na ang maghimay ng isda ko. Mas masarap kapag ikaw ang gumagawa eh. Malambing na pakiusap ni Donato. Akmang kukunin na sana ni Wencesla ang isda. Ngunit bigla siyang natigilan. Parang isang kidlat na bumalik sa kanyang alaala. Ang tinig na nandidiri sa kanyang maruruming kamay. Bigla niyang iniwas ang kanyang mga daliri mula sa plato. Mabilis niyang ipinunas ang kanyang mga kamay sa lumang apron na suot niya. Pinunasan niya ito ng paulit-ulit, madiin, at may halong kaba hanggang sa mapansin ni Donato ang kakaibang takot sa mga mata ng ina. Ma, bakit po? May masakit ba sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Donato. Saka lamang niya napansin ang isang mahabang gasgas sa pisngi ng ina at ang namumuong pasa sa braso nitong pilit na itinatago sa ilalim ng manggas. Ano ang nangyari dyan sa braso mo? Napalunok si Wencesla. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Wala ito, anak. Nadulas lang ako kanina sa palengke. Alam mo naman, madulas ang daan malapit sa mga nagtitinda ng isda. Tumanda na talaga ang inay mo. Naging lampa na. Tumango si Donato. Pilit na tinatanggap ang paliwanag. Ngunit ang kanyang mapanuring mga mata ay naglakbay patungo sa sahig.
Nakita niya ang lumang tsinelas ng kanyang ina na nakasalansan sa gilid ng pinto. Walang bakas ng putik o lansa ng isda mula sa palengke. Sa halip, may nakadikit na malagkit na kanin na amoy matamis na gata at may bahid ng madulas na wax na kadalasang ginagamit lamang sa mga mamahaling sahig ng mga gusali. Isang malalim na katanungan ang nabuo sa isipan ng binata, ngunit minabuti niyang manahimik muna upang hindi mabigla ang ina. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong paligid ay binalot na ng katahimikan, nagbabasa pa rin ng mga ulat si Donato sa maliit na kwartong pinapanatili niya sa bahay na yon. Biglang nahinto ang paglipat niya ng mga pahina nang makarinig siya ng isang pinipigilang tunog. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina. Mula sa loob, narinig niya ang pigil na paghikbi, ang tunog ng isang taong umiiyak habang idinidiin ang mukha sa unan upang walang sino man ang makarinig sa kanyang pagdurusa. Nakatayo lamang si Donato sa labas ng manipis na pintuang kahoy. Hindi siya pumasok. Nararamdaman niya ang matinding bigat ng kasinungalingang pilit pinapasan ng ina para lamang protektahan siya. Unti-unting nag-igting ang kanyang mga panga at ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang malalim na buntong hininga ay nilamon ng dilim ng hating gabi. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng Ocampo Finance, naglalakad si Selena na tila isang reyna. Ang kanyang mga labi ay nakapinta ng pulang-pula, nakangiti ng napakatamis habang kinakausap ang isang matandang kliyente sa harap ng mga bumibisitang miyembro ng Board of Directors. "We are always here to help you po, sir. Dito sa Ocampo Finance, everyone is treated like royalty." Malambing niyang wika. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kakapiranggot na init. Nang tumalikod ang mga opisyal upang magpatuloy sa pag-iinspeksyon, mabilis na naglaho ang kanyang nangiti. Walang pag-aalinlangang inutusan niya agad ang janitor na punasan ng pamatay mikrobyo ang silyang inupuan ng matanda dahil hindi daw niya masikmura ang amoy ng pawis nito. Sa loob ng saradong opisina ng branch manager na si Armando, tuluyang hinubad ni Selena ang kanyang maskara ng kabaitan. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng mamahaling pabango mula sa Paris at marahas na ini-spray ito sa kanyang leeg at mga braso. Tila nandidiri sa hangin na nanggaling sa labas. Gusto niyang takpan ng anumang amoy na magpapaalala sa kanya sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Isang matinding kasalungat sa ginawang paghilod ni Wencesla ng sabong panlaba sa sariling balat noong nakaraang gabi. "I can't wait to be the wife of the CEO, Sir Armando. Kapag naging asawa na ako ni Donato, aalisin ko ang lahat ng mga basurang kliyente na nagpapadumi sa bangkong ito. Only the elites deserve our service." Hindi ko maintindihan kung bakit nag-aaksaya tayo ng oras sa mga taong barya-barya lang ang dinedeposito. Mataray na pahayag ni Selena habang tinitignan ang kanyang sarili sa salamin. Inaayos ang pagkakaposisyon ng kanyang mamahaling kwintas. Tumango si Armando, humihigop ng kanyang imported na tsaa. Sumasang-ayon siya sa ambisyon ng kanyang paboritong tauhan dahil alam niyang ang pag-angat ni Selena bilang asawa ng tagapamahala ay mangangahulugan din ng ibayong proteksyon at kapangyarihan para sa kanya. Habang nagkukwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang mapanlinlang na mga plano, sa ibabaw ng makintab na mesa ni Armando ay may isang maliit na kwadro ng litrato na sadyang nakataob, isang nakatagong bahagi ng kanyang nakaraan na ayaw niyang makita ng sinuman. Kinahapunan, maingat na pumasok si Selena sa malawak na opisina ni Donato. Dala niya ang isang tasa ng pinakamatapang at pinakamahal na kape at isang makapal na folder ng mga ulat na inayos niya ng perpekto. Lumapit siya ng bahagya sa upuan ng binata. Ipinapakita ang kanyang magandang kurba at pinapaamoy ang kanyang pabango. "Sir Donato, I just want to update you. Our branch is doing perfectly. Inayos ko na rin ang paglilinis ng ating client base.
We make sure that nobody taints our lobby. We only cater to those who match the prestige of your name. Walang puwang ang mga dugyot sa kaharian mo, sir. Mapang-akit niyang bulong. Umaasang sasalubungin ng bilyonaryo ang kanyang mga titig. Ngunit hindi man lang tiningnan po ni Donato ang kanyang kape, ni hindi niya pinansin ang pilit na pagpapansin ng babae. Ang mga mata ng binata ay nanatiling malamig at malayo. Ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa nakitang malagkit na kakanin sa sapatos ng kanyang ina at sa pigil na paghikbi na nadinig niya sa likod ng manipis na pintuan. Walang nakuhang reaksyon si Selena, kaya pilit ang nanggiting nagpaalam na lamang ito at lumabas ng opisina. Nang mag-isa na lamang siya, binuksan ni Donato ang folder na iniwan nito. Sa kalagitnaan ng mga malilinis at naiprint na dokumento tungkol sa mga malalaking mamumuhunan, may isang gusot na papel na tila aksidenteng naisama sa pagmamadali ni Selena. Isa itong pinunit na form ng reklamo na tinangkang itapon ngunit dumikit sa ilalim ng isa pang papel. Kumunot ang noo ng binata at nang basahin niya ang pangalang nakasulat sa gusot na form, biglang tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Ang gusot na papel ay nagdadala ng isang pamilyar na pangalan sa gitna ng masikip at maalinsangan na palengke. Abala ang mga tao sa pagbili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nakasalansan ng mga bagong lutong puto at biko sa ibabaw ng maliit na mesa ni Wenceslas. Dati-rati, ang kanyang nangiti ang pinakamasiglang pambati sa bawat dadaan. Ngunit ngayon, naging mailap ang kanyang mga mata. Isang matinis na busina nang dumaraang magarang sasakyan ang pumunit sa hangin. Sa halip na ipagpatuloy ang pag-aayos ng paninda, biglang napayuko si Wenceslas. Nanginginig na niyakap ng matanda ang kanyang mga balikat at ang kanyang paghinga ay bumilis na tila hinahabol ng isang nakakatakot na alaala. Kahit ang simpleng paglapit ng isang mamimiling nakasuot ng plansadong uniforme pang opisina ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, anumang oras ay may muling manliliit at magtataboy sa kanya. Hindi nakaligtas ang kakaibang kilos na ito sa mga mata ni Tita Flor, ang matalik niyang kaibigan at kapwa manininda sa kabilang pwesto. Iniwan ni Tita Flor ang kanyang mga panindang gulay at nag-aalalang lumapit kay Wenceslas. Pinunasan nito ang pawis sa noo ng kaibigan gamit ang isang malinis na panyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na napigilan ni Wenceslas ang bigat na kanina pa dumadagan sa kanyang puso. Ang mga luhang ilang araw na niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Nag-iwan ng landas sa kanyang kulubot na pisngi. Wenz, ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw ka nang ganyan. Laging tulala, laging natatakot. Malumanay ngunit puno ng pag-aalalang tanong ni Tita Flor habang hinahagod ang likod ng kaibigan. Sa pagitan ng mga hikbi, inilabas ni Wenceslas ang kapiraso ng kanyang mapait na karanasan. Ngunit maingat niyang itinago ang pangalan ng kanyang anak at ang mismong bangkong pinuntahan niya. Napahiya ako, Flor. Akala ko, sapat na ang malinis na intensyon para irespeto ka ng mga tao. Pero pinagtabuyan nila ako. Tinawag nilang basura ang mga katulad natin. Ang sakit-sakit dito. Itinuro ni Wenceslas ang kanyang dibdib. Ang boses ay basag at hirap. Diyos ko! Sino ang gumawa niyan sa'yo? Bakit hindi mo sabihin sa anak mo para ipagtanggol ka niya? May pinag-aralan ang anak mo, Wenz. Hindi ka dapat ginaganyan. Nanggigigil na sagot ni Tita Flor. Ngunit umiling ng mabilis si Wenceslas. Ang takot na rumehistro sa kanyang muka ay pinalitan ng matinding hiya. Hindi pwede, Flor. Ayokong malaman niya. Ang totoo niyan, natatakot ako na baka tama sila. Baka kapag nakita ng mga tao sa paligid ng ka, anak ko na ganito ako, isang matandang dugyot na amoy palengke. Ako pa ang maging dahilan ng pagkasira ng pangalan niya. Ayokong maging mantsa sa magandang kinabukasan na pinaghirapan niya. Mas mabuti pang ako na lang ang masaktan. Huwag lang siyang madamay sa kahirapan ko. Napatitig na lamang si Tita Flor sa kaibigan.
Ramdam ang lalim ng sakripisyo ng isang ina na handang lunukin ang sariling dangal para sa anak. Walang salitang makapagpapagaan sa ganoong klaseng pasakit, kaya tahimik na hinati ni Tita Flor ang kinakagat nitong munay at inabot ang kalahati kay Wencesla. Niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na balikat ng kaibigan sa gitna ng siksikan at maingay na palengke. Ipinararamdam na sa mundong iyon. Hindi siya nag-iisa at hindi siya kailanman magiging isang basura. Sa hindi kalayuan, sa kabilang kalsada na natatakpan ng anino ng isang malaking puno, nakaparada ang isang itim na sasakyan na may madilim na salamin. Mula sa loob, tahimik na pinapanood ni Donato ang buong tagpo. Nakita niya kung paano napapitlag ang kanyang ina nang may dumaang nakaputing polo at kung paano ito umiyak sa balikat ni Tita Flor. Ang bawat pagpatak ng luha ng kanyang ina ay tila asidong pumapaso sa kanyang lalamunan. Habang nakamasid ang binata, hindi niya napansin na sa gilid ng mga pwesto ng isda, may isang lalaking nakasuot ng nakasubsob na sombrero ang kanina papalakad-lakad. Panakanakang sumusulyap sa pwesto ni Wencesla na tila may malalim na inoobserbahan. Hindi na makapag-antay si Donato. Ang hinalang namumuo sa kanyang isipan ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis at ang hugis na ito ay nag-aalab sa galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na idinial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya. Ang kanyang tinig ay malamig, matigas, at walang puwang para sa anumang pagtutol. Kanselahin mo ang lahat ng meeting ko ngayong araw. Lahat. Kumonekta ka sa IT department natin. Gusto kong makuha ang lahat ng CCTV footage at kopya ng visitor logbook mula sa Central Branch. Partikular noong Miyerkules ng umaga. Ngayon din. Ang kanyang utos ay binanggit kasabay ng mabigat na pag-ungol ng kulog sa madilim na kalangitan, nagbabadya ng isang napakalakas at walang awang bagyo na pabagsak pa lamang. Sa loob ng tahimik niyang opisina, masusing pinag-aralan ni Donato ang mga ipinadalang dokumento. Sir, kumpleto po ang visitor logs at malinis ang report mula sa Central Branch noong Miyerkules ng umaga. Walang anumang insidenteng nakatala. Formal na pahayag ng kanyang sekretarya habang inilalapag ang huling pahina ng ulat. Ngunit hindi panatag ang puso ng binata. Habang sinusuri niya ang bawat linya ng dokumento, napansin ng kanyang matalas na isipan ang isang hindi pangkaraniwang detalye. May nawawalang 15 minuto sa talaan ng daloy ng mga tao, bandang 8:30 ng umaga. Isang puwang na sadyang binura o hindi inireport, ang kanyang kutob ay lalong lumakas. Tumayo siya, isinuot ang kanyang simpleng itim na jacket upang itago ang kanyang formal na kasuotan at nagpasya na pumunta ng palihim sa mismong sangay upang hanapin ang katotohanang pilit ibinabaon ng kanyang mga tauhan. Pagdating sa nagkikinangang lobby ng bangko, hindi siya nagpakilala sa front desk. Dumiretso siya sa gilid kung saan nakatayo ang gwardiyang si Basilio. Ang biglaang paglabas ng mismong tagapamahala ay nagbigay ng matinding kaba sa gwardiya. May napansin ka bang kakaiba noong Miyerkules ng umaga? Kahit anong maliit na gulo? Malamig at seryosong tanong ni Donato. Ang mga mata ay tumatagos sa kaluluwa ng lalaki. Nagsimulang mamuo ang butil-butil na pawis sa noo ni Basilio. Umiwas siya ng tingin. Paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang magaspang na palad sa gilid ng kanyang uniforme. Wala po, Sir Donato. Naging payapa po ang buong umaga natin. Tulad ng lagi pong inuutos ni Sir Armando. Nanginginig at utal-utal nitong sagot. Isang kasinungalingang halatang itinanim sa kanyang isipan, ngunit hindi sapat upang linlangin ang isang anak na naghahanap ng hustisya para sa inang itinatago ang sariling sugat. Hindi na pinilit ni Donato ang gwardiya, ngunit nanatili ang kanyang mapanuring paningin. Nang maglakad siya palayo, na tila walang napansin, nakita niya sa refleksyon ng salamin ang pasimpleng pagdukot ni Basilio ng isang nayuping karton
mula sa ilalim ng desk at mabilis itong itinapon sa basurahan bago pa man may makakita. Nang tuluyang makalayo ang gwardiya upang magpatrolya, dahan-dahang nilapitan ni Donato ang lalagyan ng basura. Dinampot niya ang yuping karton. Isang pamilyar na tatak ang tumambad sa kanyang paningin. Ang mismong tatak ng murang kahon na palaging binibili ng kanyang ina sa palengke upang paglagyan ng mga nilulutong kakanin. Pinunit niya ang isang maliit na bahagi ng karton na may mantsa ng langis at matamis na latik. Hinagod ng kanyang hinlalaki ang malagkit na bahid. Ang bango ng nilutong biko na pamilyar sa kanya ay nanuot sa kanyang pangamoy. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang kakanin ng kanyang ina. Wala itong ginagawa sa basurahan ng pinakasosyal na bangko sa buong syudad kung hindi ito dinala rito. Habang nagaganap ang tahimik na pagtuklas ni Donato sa ibaba, sa loob naman ng magarbong opisina sa itaas na palapag, nakatingin si Armando sa kanyang umiilaw na telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang nagpabakas ng takot sa kanyang mukha. Wala itong pagkakakilanlan, ngunit malinaw ang banta. Alam ko ang ginawa ninyo noong Miyerkules. Magbabayad kayo. Ibinalibag niya ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo at nagtatanong kung sino ang nakasaksi sa pangyayaring inakala nilang ibinaon na sa limot kasama ng pagbura nila sa ilang bahagi ng ulat. Ang malagkit na mantsa sa daliri ni Donato ang naging huling patak upang umapaw ang kanyang paghihinala. Walang inaksayang oras ang binata. Pinasibad niya ang kanyang sasakyan pabalik sa maliit na bahay ng kanyang ina sa dulo ng eskinita. Wala si Wenceslao dahil nasa palengke pa ito kaya madali siyang nakapasok. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Wari may isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa maliit at madilim na silid ng matanda. Lumuhod siya sa harap ng lumang aparador na gawa sa kahoy at marahas na hinila ang pinakaibabang drawer nito na madalas pagtaguan ng ina ng mga mahahalagang bagay. Halos mawasak ang kanyang buong pagkatao nang makita niya sa pinakasulok ang isang lumang katsa na sinadya at marahas na pinunit hanggang sa maghiwalay ang mga hibla nito. Ito ang mismong lalagyan ng mga baryang pilit na iniipon ng kanyang ina araw-araw mula sa matinding sikat ng araw sa palengke. Ang kanyang mga mata ay nag-umpisang mamula sa nag-iinit na luha na may halong matinding galit habang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang malupit na sinapit ng inang nagluwal sa kanya. Ang napunit na katsa ay nanatiling nakahimlay doon sa dilim. Isang tahimik na saksi sa kalupitang dinanas ng isang inang walang ibang ginawa kundi magmahal. Pagdating ni Wenceslao mula sa maghapong pagtitinda sa palengke, nabalot siya ng pagtataka nang makitang madilim ang kabuuan ng kanyang maliit na bahay. Nang hakbangin niya ang pintuan ng kanyang kwarto at buksan ang ilaw, bumungad sa kanya ang anyo ni Donato. Nakaluhod ang kanyang anak sa malamig na sahig, hawak ng mahigpit ang punit at maruming katsa. Ang mga mata ng bilyonaryo na madalas ay puno ng kumpiyansa at tapang sa pagharap sa mga negosyante, ngayon ay namumula at puno ng matinding sakit. Inay, bakit ninyo itinago ito sa akin? Basag na tinig ni Donato, ang bawat salita ay tila may pabigat na hinihila mula sa kanyang lalamunan. Bumilis ang tibok ng puso ni Wenceslao. Pilit siyang ngumiti, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na nag-uumapaw na sa kaba. Mabilis siyang lumapit at sinubukang agawin ang katsa mula sa mga kamay ng binata. Anak, ano ba yan? Ibigay mo na yan sa akin. Lumang basahan lang yan na nakagat ng mga daga. Matanda na ang inay mo, ulyanin na, kung ano-ano na lang ang itinatago sa aparador. Halika na sa labas at ipaghahanda kita ng hapunan. Ngunit hindi binitawan ni Donato ang punit na tela. Sa halip na tumayo, lalo siyang napayuko. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa mga tuhod ng kanyang ina. Ang mga balikat ng matipuno at makapangyarihang lalaki
ay nagsimulang manginig. Wala siyang inilabas na malakas na hagulgol, tanging ang tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha ang dumampi sa lumang saya ni Wencesla. "Bakit hindi mo ako hinayaang ipagtanggol ka, inay? Ganoon ba ako kawalang kwenta para hindi mo pagkatiwalaan sa sakit na nararamdaman mo? Anak mo ako. Buhay ko ang ibibigay ko para sa iyo." Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na humiwa sa mismong kaluluwa ni Wencesla. Wala nang masasakit pa sa isang ina, kundi ang makitang nadudurog ang kanyang anak dahil sa kanyang mga lihim. Kusang umangat ang kanyang nanginginig na kamay. Gusto niyang haplusin ang buhok ng kanyang anak. Nais niyang patahanin ito tulad ng ginagawa niya noong musmos pa ito at nadadapa sa kalsada. Ngunit ng isang dangkal na lang, ang layo ng kanyang mga daliri mula sa ulo ni Donato, biglang bumalik sa kanyang isipan ang matatalim na salita ni Selena. Naalala niya ang pandidiri ng babae sa kanyang mga kamay na tinawag nitong madumi at amoy palengke. Unti-unting umurong ang kamay ni Wenceslao. Sa halip na yakapin at aluin ang anak na umiiyak sa kanyang paanan, itinabon niya ang kanyang mga kalyong palad sa sariling bibig upang pigilan ang pagkawala ng kanyang sariling hikbi. Ayaw niyang madumihan ang perpektong anak ng kanyang mga kakulangan. Ang katotohanang mas pinili ng kanyang ina, ang sakta ng sarili at lumayo. Kaysa madumihan ang kanyang pangalan, ay nagpasiklab ng isang kakaibang apoy sa dibdib ni Donato. Habang nakaluhod sa dilim, naging malinaw sa kanya ang lahat. Pinrotektahan siya ng kanyang ina mula sa kalupitan ng sarili niyang kaharian. Ngunit isang malaking katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Kung totoo ang kanyang hinala sa nangyari noong Miyerkules, bakit ang mga security files sa Central Branch ay sinadyang lagyan ng pinakamataas na antas ng password na tanging mga direktor lamang ang nakakaalam? Sino ang pinoprotektahan ng matibay na pader ng seguridad na ito? Nang sumapit ang madaling araw, tahimik na umalis si Donato habang mahimbing na nakatulog ang kanyang ina dahil sa labis na pag-iyak. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha. Ngayon ay nabalot ng isang nakakapasong panlalamig na walang sino man ang nagnanais na makita. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at agad na tinawagan ng pinuno ng kanyang pribadong cybersecurity team. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng awa o pag-aalinlangan. "Wasakin ninyo ang system firewall ni Armando. Kahit anong gawin ninyo, kunin ninyo ang lahat ng nakatagong camera footages. Ngayon din, ang mga asul na liwanag mula sa mga naghihintay na computer screen ang tanging hihiwa sa makapal na kadiliman ng madaling araw." Sa loob ng isang pribadong silid na nababalot ng matinding kadiliman, nakaupo si Donato sa harap ng isang malaking monitor. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang matigas at walang emosyong mukha ay ang mabilis na pagtakbo ng mga berdeng numero at letra sa itim na screen. Bawat linya ng code na pilit binabasag ng kanyang pangkat ng mga eksperto sa computer ay sumasalamin sa kanyang nag-aalab na determinasyon. Ang katahimikan sa paligid ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Ito ay ang nakakabinging katahimikan ng isang bulkan bago tuluyang sumabog. Sa kabilang panig ng lungsod, isang magkaibang mundo ang umiikot. Sa loob ng isang napakamahal na butik ng mga damit na inaangkat pa mula sa Europa, abala si Selena sa pagsusukat ng mga mamahaling trahe. Nakapaligid sa kanya ang dalawang kaibigang kasing arte at kasing mapagmataas niya. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Tumawa ng napakalakas si Selena habang pinagmamasdan ng sarili sa isang malaking salamin. Wari-iray ng walang inuurungan. "You know girls, ang hirap talaga ng trabaho ko minsan." Nag-iinarte niyang wika. Ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga sales lady. "Just the other day, may pumasok na isang matandang dugyot sa bangko namin. My goodness, ang baho, amoy isda at pinagpawisang palengke.
Akala siguro niya ay lugar iyon para mamalimos. Sinabihan ko nga ang mga gwardya na itaboy siya palabas. Ocampo Finance is not a charity ward for the pathetic and poor. Hindi ko maintindihan kung paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga ganyang klase ng tao na tumuntong sa lugar ng mga mayayaman. Kapag naging asawa na ako ni Donato, ipagbabawal ko ang pagpasok ng mga taong walang suot na designer brands. Sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan at nagpalitan ng mga mapang-uyam na halakhak. Ipinagmalaki pa ni Selena kung paano niya sinigurong hindi na makakabalik ang mga tinawag niyang basura sa kanyang teritoryo upang panatilihing malinis at mabango ang hangin para sa mga elitista. Ang kanyang mga salita ay tumatagos tulad ng lason, walang anumang bahid ng konsensya, habang ang mga taong nakikinig sa paligid ay patagong nandidiri sa kanyang ugali, ngunit walang magawa dahil sa kanyang katayuan. Habang nagpapakasasa si Selena sa kanyang ilusyon, nasa loob naman ng isang nakaparadang sasakyan si Armando sa isang madilim na kanto. Hawak niya ang kanyang telepono, ang muka ay seryoso at may halong pag-aalala. Kausap niya ang isang hindi kilalang individual sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Ipapadala ko sa iyo ang isang malaking regalo, bukas na bukas din. Siguruhin mo lang na mananahimik ka at hindi lalabas ang mga impormasyong yon mula sa IT room. Kapag bumagsak ako, isasama kita. Banta niya bago mabilis na pinutol ang linya. Isang lihim ang pilit na ibinabaon ni Armando. Ngunit hindi niya alam na ang lupa ay nagsisimula nang gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumalik ang eksena sa madilim na silid ni Donato. Biglang nagbago ang kulay ng screen mula sa itim patungong kasyong asul. Isang mensahe mula sa pinuno ng kanyang cyber team ang lumabas sa kabilang linya ng komunikasyon. Sir, nakapasok na po tayo. May nakuha kaming isang hidden folder na dinelete mula sa main server. Ang pangalan ng folder ay Mga Insidente sa Umaga ng Miyerkules. Hindi nagdalawang isip si Donato. Inutusan niya ang pangkat na buksan at ibalik ang lahat ng nilalaman ng folder na yon. Unti-unting lumitaw ang dos-dosen ng mga video clip. Ang pagtuklas na ito ay nagbukas, hindi lamang sa isang kasalanan, kundi sa isang matagal ng kultura ng pang-aabuso. Nakita ni Donato ang mga nakatagong record kung paano malupit na tinatrato ng pamunuan ni Armando ang mga ordinaryong tao. May isang gurong nakasuot ng lumang uniforme na pinaghintay ng ilang oras bago sinigawan dahil lamang hindi ito marunong mag-Ingles ng tuwid. May isang matandang lalaking nakasaklay na tinulak ng gwardiya palabas dahil daw nakakadisturbo ang hitsura nito sa mga paboritong kliyente ni Selena. Ang paningin ni Donato ay nagdilim. Wala siyang ibinato o sinirang gamit. Ang pinakamatinding galit ay hindi sumasabog ng maingay. Ito ay nanunuot at nakakaparalisa. Dahan-dahan niyang niluwagan ang higpit ng kurbata sa kanyang leeg. Ang kanyang paghinga ay mabigat, malalim, at may nakakatakot na ritmo. Isang butil ng luha ang tahimik na kumawala mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa likod ng kanyang kamao nang makita niya kung paano inagawan ng dangal ang matandang lalaking nakasaklay. Ang luhang yon ay hindi galing sa awa, kundi mula sa matinding pighati dahil ang bangkong itinatag niya mula sa mga pangaral ng kanyang ina ay naging isang halimaw na pumapatay sa mga taong nasa laylayan. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang pagpipigil ay nang mag-load ang huling video sa system. Ang oras na nakatatak sa ibaba ng screen ay eksaktong 8:15 ng umaga noong Miyerkules. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Donato nang bumukas ang automatikong pintuan ng bangko sa video. Ang pamilyar na bulto ng isang matandang babaeng nakasuot ng kupas na saya, nakakapit sa isang lumang katsa at may dalang lalagyan ng kakanin, ay nag-umpisang humakbang papasok. Ang oras ay tila huminto sa ibabaw ng nagliliwanag na screen. Nakatutok ang mga mata ni Donato
sa nagliliwanag na screen. Ang bawat galaw sa video ay tila isang matalim na patalim na mabagal na hinihiwa ang kanyang dibdib. Nakikita niya ang pagpasok ng kanyang ina, ang inosenteng ngiti nito na unti-unting naglaho ng harangin ito ni Selena. Dahil konektado sa audio system ang nakatagong kamera, malinaw na umalingaw-ngaw sa madilim na silid ang matinis at malupit na boses ng babae. Amoy palengke. Dito ba ang tapunan ng basura sa tingin mo? Ang mga salitang yon ay parang asidong ibinuhos sa pandinig ni Donato. Nanigas ang kanyang panga habang pinapanood kung paano pandirihan at pandilatan ng mga mata ng kanyang tauhan ang sarili niyang ina. Ang mas nakadudurog sa kanyang puso ay ang nakitang daladala ng ina. Ang pamilyar na lalagyan na gawa sa plastik na palaging ginagamit nito kapag nagluluto ng biko. Biglang naalala ni Donato ang petsa noong Miyerkules na yon. Iyon ang mismong araw ng kanyang kaarawan. Ang inang kanyang itinatago sa isang maliit na eskinita ay nagpuyat upang ipaghanda siya ng munting regalo. Isang alay mula sa nag-iisang taong nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. At ang regalong iyon ay walang awang tinapakan ng matulis na sapatos ni Selena nang bumagsak ang matanda sa sahig. Nang makita niya ang pagtulak ng gwardiya na naging dahilan upang sumubsob ang kanyang ina sa malamig na marmol, hindi na nakayanan ni Donato ang tindi ng emosyon. Para siyang inalisan ng hangin sa baga. Habang nakikita niya ang pag-apuhap ng kanyang ina sa mga gumulong na barya, ang pagyuko nito sa harap ng mga taong humusga sa kanyang pagkatao, napahawak ng mahigpit si Donato sa kanyang dibdib. Ang sakit ay pisikal at bumabaon hanggang buto. Nawalan siya ng lakas sa mga tuhod at dahan-dahang napaluhod sa sahig ng kanyang silid. Parang pinipiga ang kanyang puso sa bawat luhang pilit na pinipigilan ng matanda sa video. Ngunit ang rurok ng kanyang pangungulila at sakit ay nangibabaw. Dahan-dahan siyang tumayo, inilapit ang kanyang sarili sa monitor at inilapat ang kanyang nanginginig na palad sa mismong ibabaw ng screen. Itinapat niya ang kanyang kamay sa mukha ng kanyang inang nakayuko sa video na tila sinusubukang abutin ito. Nais niyang dampian ng init ang nanlalamig nitong katawan, nais siyang itayo at yakapin ng mahigpit upang sabihing walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Pagkatapos ng tahimik na eksenang yon, biglang naglaho ang mga luha sa mata ni Donato. Ang matinding pighati ay napalitan ng isang nakakapasong lamig na tila yelo sa kailaliman ng taglamig. Tumayo siya ng tuwid. Walang anumang bakas ng kahinaan ang makikita sa kanyang tindig. Inilipat niya ang lahat ng ebidensya, ang bawat segundo ng video na nagpapakita ng kalupitan ni Selena at ng pangungunsinti ni Armando patungo sa isang maliit na USB. Habang binubunot niya ang itim na device mula sa computer, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik ngunit nakamamatay na paghihiganti. Siya ay naging isang maninila na handang lurayin ang sino mang umangkin sa dangal ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, nag-iwan ng isang malalim na katanungan ang mabilis na tagumpay ng kanyang pangkat sa IT. Napakadali nilang nabasag ang isang napakatibay na password system. Tila may isang taong mula sa loob na sadyang nag-iwan ng pinto na nakabukas para mabilis niyang makita ang katotohanan. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang anumang unos na paparating. Pumasok si Donato sa loob ng nagkikinangang opisina ng Ocampo Finance. Ang kanyang hakbang ay kalmado, ang kanyang suit ay walang anumang gusot, at sa kanyang mga labi ay nakapaskil ang isang perpektong nangiti na hindi umaabot sa kanyang mapanuring mga mata. Ipinaabot niya sa intercom ang isang mensahe upang ipatawag ang pinuno ng customer service. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Selena sa kanyang opisina. Amoy mamahaling pabango ang dalaga at may malapad na ngiting puno ng kumpiyansa.
Akala niya ay tuluyan nang nahulog sa kanyang mga kamay ang bilyonaryo. Tumingin si Donato sa kanya. Ang boses ay napakalumanay at malamig. Selena, mayroon akong isang napaka-espesyal na gawain na gusto kong ibigay ng eksklusibo lamang sa iyo. Ang ngiti ng binata ay nagtataglay ng talim na sasalubong sa huling hininga ng kanyang mga kaaway. Lumiwanag ang buong mukha ni Selena nang marinig ang mga salitang iyon mula sa mismong bilyonaryo. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa alapaap. Sa kanyang isipan, ito na ang hudyat ng pag-usbong ng kanyang pinapangarap na posisyon, hindi lamang bilang isang empleyado, kundi bilang may bahay ng tagapamahala ng buong kumpanya. Inilahad ni Donato na nais niyang pamunuan ni Selena ang gaganaping ika-10 anibersaryo ng kanilang Central Branch. Ang pagdiriwang ay dadaluhanan ng pinakamalalaking investor at mga kilalang personalidad sa bansa. Malugod at puno ng pagmamalaking tinanggap ng dalaga ang hamon, hindi napapansin ang malamig at nakakapasong titig ng binata sa kanyang likuran habang siya ay naglalakad palabas ng opisina na tila isang nagwaging reyna. Nang makabalik sa opisina ni Armando, hindi magkamayaw si Selena sa pagbabalita. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan at labis na kumpiyansa. I told you, Sir Armando, patay na patay sa akin ang CEO natin. This anniversary gala is just a front. I am sure ipapakilala niya ako bilang future wife niya sa harap ng mga elitista. Kaya dapat, perpekto ang gabi. Walang papasok na kahit sinong mukhang dukha na sisira sa image ko. Napakunot ang noo ni Armando. May pilit na itinatagong kaba dahil sa mga patagong banta na natatanggap niya sa kanyang telepono nitong mga nakaraang araw. Binalaan niya ang dalaga na mag-ingat at huwag masyadong magpakampante, ngunit tinawanan lamang siya nito. Buong pagmamalaking minaliit ni Selena ang mga mababang empleyado ng bangko. Idinidiin na ang mga janitor at ordinaryong clerk ay hindi nababagay na tumuntong sa pulang carpet na lalakaran niya. Isang matinding ilusyon ang bumalot sa kanyang pagkatao, bulag sa nagbabadyang parusa na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya. Kinaumagahan, bumalik si Selena sa opisina ni Donato, dala ang isang malaking pumpon ng mga mamahaling pulang rosas na binili pa niya mula sa isang kilalang florist upang magpapansin. Puno ng pag-asa ang kanyang mga ngiti nang ilapag niya ito sa makintab na mesa ng binata. Ngunit hindi man lang tinapunan ng tingin ni Donato ang mga bulaklak na sumisimbolo sa artipisyal na pag-ibig. Sa halip, tahimik na inilapit ng binata ang isang simpleng baso ng tubig. Sa loob nito ay nakababad ang isang maliit na ligaw na bulaklak, isang uri ng halamang kadalasang tumutubo sa tabi ng palengke kung saan nagtitinda ang kanyang ina. Maingat niya itong hinaplos. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na nakalaan lamang sa iisang babae sa kanyang buhay, habang ang mga mamahaling rosas ni Selena ay itinabi niya sa isang madilim na sulok ng mesa, malayo sa kanyang paningin. Habang abala ang mga mapagmataas sa paghahanda para sa isang gabing puno ng kasinungalingan, palihim namang kumilos si Donato sa loob ng kanyang madilim na opisina. May mga hawak siyang itim at gintong sobre na naglalaman ng mga VIP na imbitasyon. Ngunit ang mga pangalang nakasulat sa labas nito ay hindi mga politiko o mayayamang negosyante. Ito ay ang pangalan ng gurong sinigawan, ang pangalan ng matandang lalaking nakasaklay, at ang iba pang mga pangalan ng mga maliliit na taong itinaboy at inalipusta ni Selena mula sa loob ng nagdaang mga taon. Ipinadala niya ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Tinitiyak na ang mga inosenteng biktima ay magiging mga panauhing pandangal sa mismong entablado kung saan babagsak ang mga nagmalupit sa kanila. Sa kabilang dako ng syudad, sa kalagitnaan ng maingay na palengke, ang pagdating ng isang mensahero ay umagaw sa atensyon ni Tita Flor.
Inabot sa kanya ang isang malaking kahon na nakabalot sa isang napakagandang seda at may nakalakip na lihim na mensahe. Kumunot ang noo ng matanda habang pilit na inuunawa kung sino ang magpapadala ng ganito kagandang bagay sa isang simpleng tindera ng gulay na tulad niya. Nang gabing iyon, dumalaw si Donato sa maliit na bahay sa dulo ng eskinita. Dala niya ang isang malaking kahon. Pumasok siya at nadatna ng kanyang ina na tahimik na nagtatahi ng isang lumang kamiseta. Ibinaba ni Donato ang kahon, dahan-dahang lumapit at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Kinuha niya ang magaspang at kalyadong mga kamay ni Wenceslao. Hinawakan ito ng napakahigpit, wari kumukuha ng lakas mula rito. Inay, panimula niya. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng determinasyon. Sa Biyernes, may isang napakahalagang okasyon ang magaganap. Gusto kong sumama ka sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Wenceslao at agad na umiling. Ang takot na rumihistro sa kanyang mukha ay nagpaalala sa kanya ng kalupitang naranasan niya noong huli siyang tumuntong sa mundo ng kanyang anak. Hindi maari, anak. Nakita mo naman, matanda na ako. Wala akong magandang isusuot. Baka kutyain lang ako ng mga kasama mo roon. Ayokong sirain ang imahe mo. Ngumiti si Donato at umiling. Inilapit niya ang mukha sa mga kamay ng kanyang ina. Inay, hindi ito tungkol sa imahe o sa sasabihin ng iba. Pupunta ako sa isang laban. At sa laban na ito, kailangan kita. Kailangan kong sumama ka sa akin para protektahan ako. Napatigil si Wenceslao. Ang inang akala niya ay naging isang kahinaan. Ngayon ay hinihingan ng proteksyon ng kanyang napakalakas na anak. Sa gitna ng pag-aalinlangan, dahan-dahang tumango ang matanda habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mga luha. Ang hiling na yon ay bumasag sa kanyang mga kinatatakutan, ngunit hindi niya alam ang pagbabaliktad ng kapalaran na naghihintay sa gabi ng pagdiriwang. Sa araw ng pinakahihintay na anibersaryo, naging abala ang buong Central Branch ng Ocampo Finance. Gumastos ng daan-daang libong piso si Selena para sa isang napakagara at kumikinang na gintong bestida na umuugma sa kanyang ambisyong maging asawa ng may-ari. Umupa pa siya ng pinakamahal na makeup artist sa syudad upang siguraduhin siya ang pinakamagandang babae sa gabing iyon. Ang kanyang tinig ay nag-uumapaw sa kayabangan habang patuloy na sinisigawan at inuutusan ng mga janitor na kuskusin ng paulit-ulit ang sahig na gawa sa marmol. Nais niyang maging perpekto ang lahat. Sa kanyang isipan, ang gabing ito ay ang kanyang koronasyon. Habang nagbabalot ng artipisyal na kinang ang mga mapagmataas, isang payapang paghahanda naman ang nagaganap sa maliit na bahay sa dulo ng eskinita. Puno ng kabaang dibdib ni Wenceslao habang nakatingin sa lumang salamin. Suot niya ang isang elegante ngunit disenteng asul na damit na binili ni Donato. Ang telang ginamit ay napakalambot, hindi tulad ng magaspang na katsa na nakasanayan niya, ngunit hindi pa rin nito mapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Nasa likuran niya si Tita Flor, maingat na sinusuklay ang kanyang mapuputing buhok at pinupusod ito ng maayos. Alam na ni Tita Flor ang lihim na plano dahil siya ang pinadalahan ni Donato ng pakete noong nakaraang araw. Kaya naroon siya upang palakasin ang loob ng kaibigan. Bago sila tuluyang lumabas ng silid, may isang munting ugali ang hindi naiwan ni Wenceslao. Dumukot siya ng 3 piraso ng paborito niyang candy na gawa sa luya at palihim itong isinilid sa loob ng kanyang mamahaling bag na bigay ng anak. Kahit nakasuot siya ng pangmayamang damit, nananatili ang likas na pag-aalala ng isang ina. Ayaw niyang mawalan ng lunas sakaling ubuhin ang kanyang anak sa gitna ng pakikipag-usap sa mga panauhin. Maya-maya pa ay dumating si Donato. Lalo siyang naging makisig sa kanyang itim na formal na kasuotan. Ngunit ang kanyang nangiti ay nanatiling malambot at puno ng pagmamahal para sa ina.
Nang mapansin niya ang panginginig ng mga kamay ni Wenceslao, hinawakan niya ito ng mahigpit at nagsalita ng may lambing. Pinangako niya sa matanda na isa lamang itong maliit na salusalo kasama ng mga mababait niyang kaibigan. Isang pagdiriwang na walang dapat ikatakot. Ang matamis na kasinungalingang ito ay sadyang ginawa ni Donato upang hindi tuluyang umatras ang ina dahil sa labis na takot. Sumakay sila sa isang napakagarang sasakyan. Ang biyahe patungo sa venue ay naging tahimik. Ngunit nang huminto ang makina at unti-unting bumaba ang salamin ng kotse, bumungad sa paningin ni Wenceslao ang pamilyar at naglalakihang gintong letra sa itaas ng gusali. Ito ang mismong bangko kung saan siya inalipusta at pinagtabuyan tulad ng isang asong gala. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang ninakaw. Nanlamig ang kanyang buong katawan at gusto na sana niyang bumalik sa loob ng sasakyan, ngunit mahigpit na inalalaya ni Donato ang kanyang braso. Nagbibigay ng tahimik na seguridad na hinding-hindi siya pababayaan nito. Sa loob ng malawak at nagliliwanag na bulwagan, nagsimula nang dumating ang mga nagtataasang opisyal at mga bilyonaryong negosyante. Nakatayo si Armando malapit sa entablado, inumin sa isang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Napansin niya na sa mga silya sa pinakalikurang bahagi ng bulwagan, may ilang mga panauhin na hindi pamilyar. Nakasuot ang mga ito ng formal, ngunit halatang lumang mga damit. May isang matandang lalaking may saklay at may isang babaeng kamukha ng isang simpleng guro. Kumunot ang noo ni Armando, nag-iisip kung sino ang nagbigay ng VIP pass sa mga taong mukhang walang puwang sa ganoong klaseng karangyaan. Pumasok sina Donato at Wenceslao sa main lobby. Sa bawat hakbang ng matanda, pakiramdam niya ay libu-libong matang mapanghusga ang nakatitig sa kanya, kahit wala namang nakapansin sa kanilang tahimik na pagdating sa gilid. Biglang may isang tauhan na lumapit kay Donato upang ipaalam na may isang napaka-importanteng tawag mula sa isang investor na kailangan niyang sagutin sandali. Tumingin si Donato sa ina, nangakong babalik sa loob lamang ng 1 minuto at hiniling na maghintay lamang ito sa isang tabi. Naiwang nakatayo si Wenceslao malapit sa isang malaking haligi. Mahigpit ang kanyang hawak sa kanyang mamahaling bag, ang mga mata ay nakayuko. Iniiwasan ang mga nagkikislapang ilaw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mula sa kabilang dulo ng bulwagan, may isang bulto ng babaeng nakagintong bestida ang pumaling ng tingin. Si Selena. Kahit na nakasuot ng napakagandang asul na damit si Wenceslao at may maayos na buhok, hindi nakalimutan ng mapanuring mata ni Selena ang mukha ng matandang tinawag niyang basura noong Miyerkules. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng isang mapanghamak at tila nandidiring ekspresyon. Ang kanyang mga hakbang ay bumilis. Palapit ng palapit patungo sa inosenteng ina na nakatayo mag-isa. Ang takong ng kanyang sapatos ay tila mga punyal na tumutusok sa sahig. Ang lumang bangungot ay muling nagbabalik. Humakbang si Selena ng mabilis. Ang bawat pagbagsak ng kanyang matulis na takong sa makintab na sahig ay tila naghuhudyat ng panibagong pasakit. Nang makalapit siya kay Wenceslao, hindi na niya inabala panghinaan ang kanyang boses. Matanda, akala mo ba hindi kita mamumukhaan dahil lang binihisan ka ng maayos na damit? Akala mo ba pwede ka nang mamalimos dito dahil pinalitan mo ang basahan mo? Mataray at puno ng pandidiring wika ni Selena habang pinagmamasdan mula ulo hanggang paa ang inosenteng ginang. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Wenceslao. Ang malamig na tinig na yon ay muling nagbukas ng sariwang sugat sa kanyang dibdib. Nagsimulang manikip ang kanyang paghinga at mabilis na nanginig ang kanyang mga tuhod. Sa halip na lumaban, dahan-dahang umatras ang matanda. Gusto na lamang niyang tumakbo palayo, hindi dahil sa takot sa dalaga, kundi dahil sa matinding pangamba na baka maging sentro na naman siya ng atensyon at tuluyang masira ang inaakalang simpleng salusalo
ng kanyang minamahal na anak. Sa gitna ng kanyang panginginig, mahigpit, na nakakuyom ang kanyang mga kalyadong daliri sa mismong laylayan ng kanyang asul na bestida. Pilit niyang iniiwasang magusot ang telang sutla, labis na nag-iingat na huwag masira ang napakagandang regalo ni Donato sa kanya kahit paunti-unti na siyang nadudurog sa kahihiyan-hiyan. Ang komosyon ay mabilis na nakaagaw ng pansin ng ilang mga panauhin. Napansin ito ni Armando mula sa di kalayuan, kaya mabilis itong lumapit kasama ang gwardiyang si Basilio. Nang makita niya kung sino ang pinapagalitan ni Selena, nagdilim ang kanyang paningin. Bakit nakapasok ang babaeng ito rito? Basilio, palabasin mo agad ang pulubing ito bago pa makita ni Sir Donato. Huwag mong hayaang madungisan ang pangalan ng bangko natin. Mariing utos ng tagapamahala upang pagtakpan ang kanilang kalupitan at magmukhang bayani sa paningin ng mga bilyonaryong nakamasid. Mabilis na lumingon si Selena sa mga nagkukumpulang panauhin. Nagsuot siya ng isang pekeng ngiti at nagsalita sa isang maamong tinig na puno ng pagpapanggap. Mga kagalang-galang naming panauhin, humihingi po ako ng paumanhin sa abalang ito. Ang babaeng ito ay isang kilalang manloloko na nagtatangkang manghingi ng pera. Bilang tagapangalaga ng inyong kapakanan at ng prestihiyo ng Ocampo Finance, trabaho ko pong siguraduhin na ligtas kayo sa mga ganitong klaseng basura ng lipunan. Dahan-dahang humawi ang mga tao, gumagawa ng isang malaking bilog sa gitna ng bulwagan kung saan nakatayo si Wencesla. Ang bawat mapanghusgang tingin mula sa mga taong nababalot ng ginto at diamante ay parang mga nakakapasong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bumalot ang isang nakapanghihilakbot na katahimikan sa paligid. Sa mga sandaling iyon, walang sino man ang nakapansin na ang napakalaking LED screen sa likuran ng malawak na entablado ay biglang namatay at nagpakita ng ilang saglit na pagkurap ng mga itim at puting linya. Tila may isang taong nagmamanipula sa likod ng mga makina at naghahanda para sa isang malaking pasabog. Inilahad ni Basilio ang kanyang magaspang na kamay. Akma na niyang dadaklutin ang braso ni Wencesla upang kaladkarin ito papalabas sa harap ng lahat ng mga nagtataasang tao sa lipunan. Ngunit bago pa man dumampi ang kahit isang daliri ng gwardiya sa asul na tela ng matanda, isang boses ang pumunit sa nakakabinging katahimikan ng bulwagan. Ang tinig ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng isang bagong hasang espada. Subukan mong dampian ng kahit ay isang daliri ang matandang yan at sisiguraduhin kong mawawalan ka ng braso. Mula sa mataas at magarbong hagdanan, mabagal ngunit puno ng awtoridad na humakbang pababa si Donato. Ang hari ay dumating na sa kanyang larangan ng digmaan. Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Selena nang makita ang matipunong bulto ni Donato na bumababa mula sa magarbong hagdanan. Sa kanyang makitid na pag-iisip, inakala niyang bumaba ang bilyonaryo upang purihin siya sa kanyang mahigpit na pagpapanatili ng kaayusan. Inayos niya ang kanyang gintong bestida, nagpaskil ang napakatamis at inosenteng ngiti at sumalubong sa binata. Sir Donato, buti naman po at nandito na kayo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa matandang ito na nag-iiskandalo. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng tagapamahala. Dinaanan lamang siya ni Donato na tila isang malamig na hangin. Walang pakialam sa kanyang presensya o sa kanyang pabango. Ang mga mata ng binata ay nakatutok lamang sa iisang tao sa gitna ng bulwagan. Huminto si Donato sa mismong harapan ni Wencesla. Ang lahat ng mga panauhin, kabilang na ang mga bilyonaryong imbestor at mga kilalang politiko, ay nagpigil ng hininga, naghihintay sa susunod na mangyayari. Walang sino man ang makapaniwala sa nakita ng kanilang mga mata nang dahan-dahang ibaluktot ng pinakamakapangyarihang lalaki sa silid ang kanyang tuhod. Sa harap ng daan-daang elitista,
Lumuhod ang bilyonaryong si Donato Ocampo sa malamig na marmol upang magbigay pugay sa matandang babaeng tinawag nilang pulubi. Kinuha ni Donato ang nanginginig at magaspang na kamay ni Wencesla. Yumuko siya at inilapat ang likod ng palad nito sa kanyang noo. Isang malalim at sagradong paghingi ng basbas mula sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Nang iangat niya ang kanyang mukha, ang kanyang tinig ay pumailan lang, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Inay, patawad po at pinaghintay ko kayo ng matagal. Ang 3 letrang iyon, Inay, ay tila isang malakas na bombang sumabog sa gitna ng pagdiriwang. Namutla si Selena, tila naubusan ng lahat ng dugo sa katawan. Napaatras siya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, ngunit walang lumalabas na tunog. Sa di kalayuan, ang mamahaling kupita sa kamay ni Armando ay nawalan ng kapit. Tuluyang bumagsak sa sahig at nagkadurog-durog, nag-iwan ng pulang alak na gumapang sa puting marmol. Ang gwardiyang si Basilio ay tila naging estatwang bato, hindi makahinga sa matinding kaba. Sa kabila ng napakabigat na tensyon na bumabalot sa buong paligid, may isang eksenang nakapukaw sa damdamin ng lahat. Hindi inalintana ni Wenceslao ang daan-daang mapanghusgang matang nakatitig sa kanila o ang mga kumikislap na kamera ng media. Sa halip, nangibabaw ang kanyang purong pagmamahal. Ginamit niya ang laylayan ng mamahaling manggas ng kanyang asul na damit upang dahan-dahang punasan ang manipis na pawis na namuo sa noo ni Donato. Hindi niya inisip kung magusot o madumihan man ang mamahaling tela dahil para sa kanya, ang batang lalaking nasa harapan niya ay hindi isang tagapamahala, kundi ang kanyang anak na kailangan ng kanyang kalinga. Dahan-dahang tumayo si Donato. Inilagay niya ang kanyang matipunong braso sa likuran ng kanyang ina, isang posisyon ng matibay na pag-ako at walang katapat na proteksyon. Nang lumingon siya kay Selena, nawala ang lambing sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang madilim at matalim na titig na kayang pumatay ng kaluluwa. Ano nga ulit ang itinawag mo sa ina ko? Malamig niyang tanong. Bawat salita ay may dalang bigat ng parusa. Nanginig ang buong katawan ni Selena. Ang kanyang tuhod ay halos bumigay na. Pilit siyang lumunok, naghahanap ng mga salitang maaaring magligtas sa kanyang buhay. Sa Sir Donato, hindi ko po alam. Isa po itong napakalaking misunderstanding. Hindi ko po sinasadya, akala ko po talaga. Gumuhit ang isang nakakapasong na ngiti. Sa labi ni Donato, isang nangiting walang bahid ang saya, kundi purong poot. Misunderstanding? Kung ganoon, hayaan mong ipakita ko sa lahat ng mga bisita rito kung paano mo hindi naintindihan ang ina ko. Habang nagaganap ang komprontasyon, sa isang madilim na sulok malapit sa control room ng entablado, nakatayo si Tita Flor kasama ang pinuno ng IT department. Hawak ng matandang tindera ang isang itim na remote control. Sa isang simpleng pagtango mula kay Donato, pinindot ni Tita Flor ang pindutan. Namatay ang lahat ng magagarbong ilaw sa buong bulwagan. Ang tanging natira ay ang napakaliwanag na ilaw na nagmumula sa dambuhalang screen sa likuran ng entablado, handang ipagkalat ang pinakamatinding bangungot ng mga mapagmataas. Nagliwanag ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado, binabasag ang madilim na bulwagan. Lumabas ang malinaw na kuha ng security camera noong Miyerkules ng umaga. Umaalingaw-ngaw ang matinis at malupit na boses ni Selena sa bawat sulok ng silid, nagpapahayag ng pandidiri sa tinawag niyang amoy palengke. Nakita ng lahat kung paano itinaboy ang inosenteng matanda, kung paano walang awang tinapakan ng matulis na sapatos ni Selena ang regalong kakanin na pinagpuyatan ng isang ina, at kung paano hinablot ng gwardiya ang braso ni Wenceslao hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang mga bilyonaryo, politiko at mga kilalang investor na kanina lamang ay nakangiti, ngayon ay nagpakita ng matinding pandidiri. Ang kanilang mga bulungan
ay tila mga nag-aapoy na uling na ibinabato kay Selena. Ibinaba ng mga panauhin ang kanilang mga mamahaling inumin, hindi makapaniwala na ang babaeng nag-aasikaso sa kanila nang may matatamis na ngiti ay may itinatagong demonyo sa loob ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi doon natapos ang palabas ng katotohanan. Nagbago ang eksena sa screen. Ipinakita ang iba pang mga biktima ng mapanirang sistema ni Armando. Isang gurong nakikiusap, isang matandang lalaking nakasaklay na tinulak palabas. Kasabay ng pagpapalabas nito, unti-unting lumingon ang mga panauhing pandangal sa pinakalikurang bahagi ng bulwagan. Doon, nakaupo ang mga mismong taong nasa video. Ang mga inalipusta ay nabigyan ng upuan sa kaharian ng mga nagmalupit sa kanila. Ang pamunuan ni Armando ay tuluyang nahubaran ng maskara sa harap ng lipunang pilit nilang pinagpapanggapang kabilang sila. Tuluyang gumuho ang mundo ni Selena. Ang kanyang makapal at perpektong pampaganda ay unti-unting tinunaw ng kanyang sunod-sunod na pag-iyak. Nag-iiwan ng maiitim na mantsa sa kanyang mga pisngi. Nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Nawala na ang lahat ng kanyang kayabangan at ilusyon ng pagiging isang reyna. Sa kabilang banda, pilit na lumapit si Armando kay Donato. Ang noo ay basang-basa ng pawis. Nanginginig siyang nagdahilan na wala siyang kinalaman at nagsabing si Selena lamang ang gumawa ng mga patakaran na iyon. Ngunit ibinato lamang sa kanya ni Donato ang isang nakakapasong tingin dahil malinaw sa video na nakatayo lamang ang tagapamahala at kinukonsinti ang kalupitan ng kanyang tauhan. Ocampo Finance was built on the foundation of hard work and respect. Malamig na pahayag ni Donato. Ang tinig ay umaabot hanggang sa pinakadulo ng silid. Tinatanggal ko kayong dalawa sa kumpanyang ito. Epektibo ngayon din. Bawiin ang lahat ng benepisyo ninyo. At ihahabla ko kayo sa pulisya para sa pang-aabuso sa awtoridad at pananakit. Sisiguraduhin kong wala ng kumpanya sa buong bansa ang tatanggap sa inyo. Habang ibinababa ang huling hatol, isang tahimik ngunit napakagandang eksena ang naganap sa likuran ng bulwagan. Dahan-dahang tumayo ang matandang lalaking may saklay, gayon din ang guro at ang iba pang mga inalipusta. Sa gitna ng katahimikan, nag-umpisa silang mag-abot ng kanilang mga palad, lumilikha ng isang marahan at emosyonal na palakpakan. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag dahil sa namumuong luha ng pasasalamat. Naramdaman nilang hindi pala sila nakalimutan at may hustisyang naghihintay para sa mga maliliit na tulad nila. Sa kabila ng tagumpay na ito, isang anino ng pangamba ang namuo sa isipan ng ilang nakasaksi. Nakita ng lahat ang sobrang talim sa mga mata ni Donato habang tinititigan ang mga taong sumira sa kanyang ina. Ang kanyang galit ay tila isang walang hanggang bangin. Nagtatanong ang hangin kung ang puot na ito ba ay unti-unting lalamon sa kabutihan ng bilyonaryo at gagawin siyang isang halimaw na walang puwang para sa awa. Gumapang si Selena sa malamig na sahig. Wala na siyang pakialam kung madumihan man ang kanyang gintong bestida. Lumapit siya sa paanan ni Wenceslao at mahigpit na yumakap sa laylayan ng asul na damit ng matanda. Humahagulgol siya at nagmamakaawa sa mismong babaeng tinawag niyang basura. Tumingin sa ibaba si Wenceslao. Ang kanyang mga mata ay mabigat at puno ng malalim na pag-iisip. Pinagmamasdan ng taong nandurog sa kanyang pagkatao na ngayon ay nakalugmok at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang hangin ay naghihintay sa pipiliin ng isang inang labis na nasaktan. Patuloy sa pag-iyak si Selena habang nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng asul na damit ni Wenceslao. Ginamit niya ang kanyang huling baraha, ang pagpapaawa at panlilinlang na madalas maging kahinaan ng mga mabubuting tao. Mom, please, I'm begging you, patawarin niyo na po ako. May pamilya po akong binubuhay, may mga umaasa po sa akin.
Huwag niyo po hayaang makulong ako at mawalan ng trabaho. Parang awa niyo na. Pananangis ng dalaga, ginagamit ang salitang pamilya upang pukawin ang pagiging ina ng matanda. Tumingin sa ibaba si Wencesla. Nakita niya ang isang babaeng nawalan ng lahat ng kinang, isang taong nilamon ng sariling ambisyon at pagmamataas. Saglit na dumaan sa isip ng matanda, ang hirap ng buhay kapag walang makain ng pamilya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin at makita ang matandang lalaking may saklay, pati na ang inalipustang guro sa di kalayuan, nag-iba ang timbang sa kanyang puso. Naintindihan niya na ang tunay na kabutihan ay hindi nangangahulugan ng pagkonsinti sa kasamaan. Dahan-dahan, ngunit puno ng paninindigan, hinila ni Wencesla ang laylayan ng kanyang damit mula sa pagkakahawak ng babae. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, ngunit ang kanyang mga salita ay may dalang bigat na hindi matitinag. Pinapatawad na kita para gumaan ang dibdib ko at hindi ako magtanim ng galit. Malumanay, ngunit malinaw niyang wika. Pero kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo sa mga taong walang kalaban-laban para malinis ang lipunang ito at wala ng ibang ina ang dumaan sa naranasan ko. Ang paninindigang yon ang naging hudyat ni Donato. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang tahimik na senyas. Mabilis na lumapit ang mga bagong gwardiya ng bangko, mga taong napili dahil sa kanilang profesionalismo at respeto. Mahigpit nilang hinawakan sa braso sina Selena at Armando upang igiya palabas ng bulwagan. Sa pagmamadali at matinding pag-iyak ni Selena, naapakan niya ang laylayan ng sarili niyang gintong bestida dahilan upang mawalan siya ng balanse at sumubsob sa malamig na sahig. Ang eksenang ito ay isang mapait na refleksyon ng mismong pagbagsak na ipinaranas niya sa inosenteng ina ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Walang sino man sa mga elitista ang tumulong sa kanya habang tuluyan na siyang kinakaladkad palabas. Nang mawala ang mga anino ng kasamaan, humarap si Donato sa kanyang ina. Hindi na siya ang malamig at nakakatakot na bilyonaryo. Siya ngayon ay ang anak na matagal nang nangungulila. Iniwan niya ang distansya ng formalidad at niyakap nang napakahigpit ang marupok na katawan ni Wencesla sa gitna ng malawak na bulwagan. Sa yakap na yon, tuluyan nang gumuho ang pader ng emosyon ni Wencesla. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa matipunong dibdib ng kanyang anak at doon ay umiyak ng buong laya. Ang lahat ng bigat, ang lahat ng takot na maging pabigat, ang matinding hiya sa pagiging mahirap ay sumama sa bawat luhang kumakawala. Naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang sa kabila ng magkakaibang mundo na kanilang ginagalawan, nananatili ang matibay na sinulid ng kanilang pagmamahal. Habang umiiyak ang matanda, bahagyang tumagilid ang kanyang mamahaling bag. Isang piraso ng murang candy na gawa sa luya ang nahulog at gumulong sa makintab na sahig. Napansin ito ni Donato. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap, yumuko sa harap ng mga nagtataasang personalidad sa bansa at pinulot ang murang candy. Maingat niyang inalis ang balot nito. Ipinasok ang matamis na luya sa kanyang bibig at ngumiti ng napakatamis sa kanyang ina. Sa simpleng galaw na yon, ipinakita niya sa buong mundo na ang pinakamahalagang yaman niya ay hindi ang bangko, kundi ang pagmamahal at pag-aalaga ng babaeng nagluwal sa kanya. Nang humupa ang tensyon at unti-unting umuwi ang mga panauhin na may dalang malalim na aral, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Donato. Habang inaalalayan niya ang ina, pabalik sa sasakyan, naiisip niya ang tungkol sa punit na katsa at mga baryang naipon ng matanda. Saan ba talaga mapupunta ang mga pawis at sakripisyong yon ngayon at nabura na ang mga taong humamak dito? Pagsapit ng umaga, sumikat ang araw na may dalang kakaibang pag-asa. Sa labas ng malaking gusali, ilang mga manggagawa ang nagsimulang umakyat sa matataas na hagdan. Inumpisahan nilang baklasin
ang naglalakihang gintong letra ng Ocampo Finance, naghahanda para sa isang malawakang pagbabago na yayanig sa buong sistema ng kanilang lipunan. Isang madaling araw ng panibagong simula ang sumilay. Lumipas ang ilang buwan, isang maaliwalas na umaga ang bumalot sa buong lungsod. Ang sikat ng araw ay tumago sa mga malalaking salamin ng nagbagong anyong Central Branch ng Ocampo Finance. Ang dating malamig na kapaligiran na sadyang inilaan lamang para sa mga nakasapatos na mamahalin ay tuluyan ng naglaho. Sa isang malawak na bahagi ng lobby, may mga nakahilerang malalambot na upuan at isang espesyal na linya ng serbisyo na sadyang itinayo para sa mga senior citizen, mga tindero, at mga ordinaryong manggagawang nais mag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Ang mga empleyado ay nagbibigay ng maiinit na ngiti at nag-aalok ng libreng tubig o mainit na kape sa sinumang pumasok, anuman ang uri ng damit na kanilang suot. Ang tahimik na pagbukas ng automatikong pinto ay nagsilbing hudyat ng pagdating ni Wenceslao. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa at hindi na siya nakayuko sa takot. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Tita Flor, na manghang-mangha sa ganda ng paligid. Suot ni Wenceslao ang isang malinis ngunit simpleng bestida na madalas niyang gamitin sa pagsisimba, at bitbit niya ang isang bagong katsa na naglalaman ng mga naipong barya. Sinalubong sila ng isang bagong gwardiya, pinagbuksan sila ng may malalim na paggalang at binati sila ng magandang umaga. Walang bahid ng panghuhusga sa mga mata ng mga empleyado. Ang paggalang na ibinibigay nila ay hindi nagmumula sa takot sa tagapamahala, kundi dahil ito na ang bagong kultura ng bangkong nagpapahalaga sa bawat patak ng pawis ng isang mamamayan. Mula sa kanyang opisina, lumabas si Donato upang mismong asikasuhin ang kanyang ina. Wala na ang kanyang masikip na kurbata at formal na suit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng asul na polo na nakatupi hanggang siko. Inalalayan niya ang kanyang ina patungo sa isang komportableng upuan at siya na mismo ang nagbuhos ng mga barya mula sa katsa patungo sa makintab na mesa ng teller. Habang pinagmamasdan ng mga tanso at pilak na barya, ipinaliwanag ni Donato na ang mga naipong ito ng kanyang ina ay hindi lamang mananatiling tulog sa isang account. Sa halip, gagamitin ito bilang pundasyon ng bagong tatag na Wenceslao Scholarship Fund, isang programa na sasagot sa pag-aaral ng mga mahihirap ngunit matatalinong anak ng mga manininda at manggagawa. Naluha si Wenceslao sa tuwa. Hindi niya akalain na ang mga baryang minsan ay naging dahilan ng kanyang pagkaalipusta ay siya palang magiging susi upang baguhin ang buhay ng maraming kabataan. Pagsapit ng hapon, nang matapos ang lahat ng transaksyon, naglakad-lakad ang mag-ina sa isang tahimik na parke na hindi kalayuan sa gusali ng bangko. Umupo sila sa isang mahabang silyang yari sa bato sa ilalim ng isang malagong puno. Inilabas ni Wenceslao mula sa kanyang lumang basket ang isang maliit na lalagyan ng biko na sadyang iniluto niya para sa kanyang anak. Walang anumang kasangkapan, masayang kumurot si Donato ng malagkit na kakanin gamit ang kanyang mga daliri at ninamnamang matamis na gata na nagpapagunita ng kanyang simple at masayang kabataan. Habang masiglang nagkukwento si Donato tungkol sa mga plano niya para sa pondo, hindi niya napansin na may isang maliit na butil ng malagkit na kanin ang dumikit sa gilid ng kanyang labi. Dahan-dahang itinaas ni Wenceslao ang kanyang kamay. Saglit siyang natigilan. Ang alaalang minsan siyang tinawag na madumi at amoy palengke ay sumubok na muling gumapang sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang maaliwalas na mukha ng kanyang anak na naghihintay sa kanyang haplos, ngumiti ang matanda. Wala nang pag-aalinlangan at wala nang hiya. Ginamit niya ang kanyang magaspang at kalyadong hinlalaki upang punasan ang gilid ng labi ng bilyonaryo.
Ang mga kalyong yon ay hindi na marka ng kahirapang dapat ikahiya, kundi isang sagradong medalya ng kanyang wagas na pagmamahal at sakripisyo. Ipinikit ni Donato ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang pisngi sa mainit na palad ng kanyang ina. Umihip ang isang banayad na hangin, pinapasayaw ang mga dahon ng puno sa kanilang itaas. Ang alingaungaw ng kanilang masayang tawanan ay sumama sa simoy ng hangin, pumapailan lang patungo sa isang napakalawak at asul na kalangitan na walang anumang bahid ng ulap. Sa isang mabasa-basa at maalinsangan na palengke sa kabilang panig ng lungsod, isang pamilyar na mukha ang nakayuko abang matiyagang nagkukuskos ng malansang mesa ng isda. Si Selena. Wala na ang kanyang gintong bestida, ang kanyang mamahaling pabango, at ang ilusyon ng kanyang kapangyarihan. Pinalitan ito ng isang manipis at kupas na kamiseta, magaspang na bota, at balat na sunog sa matinding sikat ng araw. Habang ginagamit niya ang likod ng kanyang maruming kamay upang punasan ang pawis sa kanyang noo, napatunghay siya sa isang malaking anunsyo na nakasabit sa mismong pasukan ng palengke. Nakasulat doon nang malinaw ang mga salitang naglalaman ng pangalan ng matandang minsan niyang tinawag na basura. Wenceslas Scholarship Fund, libreng edukasyon para sa mga anak ng manininda. Unti-unting pumatak ang mapapait na luha mula sa kanyang mga mata, humalo sa maruming tubig sa kanyang paanan. Naintindihan na niya ang lahat. Napatawad man siya ni Wenceslas upang palayain ang sarili nitong puso. Hindi siya pinalagpas ng tadhana upang matutunan niya ang pinakamabigat na aral ng pagpapakumbaba. Samantala, ang munting bahay sa dulo ng eskinita ay naging isang tunay na paraiso ng kapayapaan. Hindi pinili ni Wenceslas na lumipat sa isang malaking mansyon na puno ng mga estrangherong katulong. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng kanyang lupain upang magtayo ng isang maluwag at bukas na silungan. Tuwing hapon, ang dating tahimik niyang bakuran ay napupuno ng maiingay at masisiglang kwentuhan ng mga batang lansangan na malayang kumakain ng kanyang mga inilutong mainit na lugaw at matamis na kakanin. Tuwing katapusan ng linggo, walang palyang umuuwi si Donato. Iiwan niya ang bigat ng pagiging tagapamahala sa likod ng mga pinto ng bangko. Huhubarin ang kanyang mamahaling suit at magsusuot lamang ng isang luma at komportableng pambahay. Masaya siyang kumukuha ng sandok, tumutulong sa kanyang ina sa pag-aasikaso sa mga musmos, wari isang ordinaryong tao na nakahanap ng tunay na kaligayahan sa pagbibigay. Habang pinagmamasdan ni Donato ang kanyang ina na nakangiti mula sa puso habang hinahaplos ang buhok ng isang batang gusgusin, isang malalim at payapang pagninilay ang namuo sa kanyang isipan. Ang kanyang tahimik na tinig ay sumasalamin sa natutunan ng kanyang kaluluwa. Pilit nating inaabot ang mga pinakamataas na antas ng lipunan, nag-iipon ng kayamanan at naghahanap ng pagkilala. Ngunit ang tunay na nagpapadakila sa atin ay hindi ang taas ng ating narating, kundi ang lalim ng ating kakayahang yumuko upang ibangon ang mga taong nasa laylayan. Huwag kailanman hamakin ang mga kamay na nababalot ng putik at matitigas na kalyo, dahil maaaring ang mga kamay na yon ang walang awang nagbuwis ng sariling lakas upang buhatin at itaguyod ang iyong buong kalangitan. Nang unti-unting lumubog ang araw, nagpinta ang kalangitan ng napakagandang kulay ng kahel at ginto. Nagbibigay ng mainit na yakap sa buong paligid. Dahan-dahang lumapit si Donato at yumakap sa balikat ng kanyang ina mula sa likuran. Isinandal ni Wenceslas ang kanyang ulo sa matipunong dibdib ng anak. Isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Sa wakas, ang puso ng isang inang minsan ay nadurog sa hiya at pangaalipusta ay ganap ng nabuo at naghilom
Walang anumang puwang para sa pighati, kundi isang busilak na kapayapaang mananatili hanggang sa dulo ng panahon.